Amen. Mapapalang araw po sa bawat isa. Mapapalang araw, umaga sa bawat isa. Inititan ko na po tayo tumayo at tayo pa po kasimula na ngayong umaga. Today is the Lord's Day. And we are here not to just sing or anything na pasikat or shine, diba, to make ourselves shine. Nandito po tayo para mag-praise and worship. Magpuri at magsamba sa Kanya, diba? Dapat hindi mawawala yung panalangin na, Lord, tulungan niyo po kami, ituro niyo sa amin ang tamang at totoong pagpupuri sa inyo. Okay? Amen? So, tayo ba'y tumayo? Our first song po ay For You Alone. Kasi totoo nga na si Lord lang, di ba? Karapat-dapat na purihin, karapat-dapat na sambahin. Di ba? Tayo po ay pumikit. At umisin natin at isahan sa Panginoon. Isahan natin pagkakan siya, awitan, mamaya Panginoon. Hallelujah, Jesus, praise you God, purihin, purihin ka Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Our highest praise and all and belongs to you, Lord. Hallelujah, dapat word by word lang sa minsan. Despite sa mga struggles, despite sa mga distractions, struggles na nararamdaman natin, na bago tayo pumunta dito, ay mas nagtagumpay, di ba, na nandito tayo, na inuusahan natin yung unang araw ng buong linggo ay siya ang mauna, di ba? Di ba, napakasarap yun, napakasarap ng promise. Nakaka-overwhelm yun kung siya ang inuusahan natin sa bawat gawain natin dito sa lupa. Ulitin natin For You Alone. Yes, Jesus. My heart.
Yes, Jesus, Panginoon, nandito mo. Patuloy ka sa asama. Patuloy ka, Panginoon. Gawin natin ang sitwasyon ngayong umaga. Ayusin natin yung anong reaction. Kung tayo tumingin sa ating katabi, kung tayo tumingin, kung saan pa, tumingin tayo, focus tayo sa kanya. Salamat. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon. Namin ang batay. Namin ang harap, Panginoon. Namin pinanalig tayo ang isa, Panginoon.
Salamat po sa umagang ito, sa opportunity na binigay mo upang kami magkakikot sa lugar na ito, upang ikaw ay sampahin. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan ay walang makakapigil sa amin upang ikaw ay papurihan, sambahin mo yung umagang ito. Panginoon, ikaw po ang mauna sa aming nagkapasalita ngayong umaga na ito. Balutin niyo po siya ng iyong banal na dugo. Pagkasilin po siya ng kanilang iyong banal na espiritu. Mula sa tayong pangalan ni Jesus, sa lahat ng Kristiyano ay magsabi ng Amen. Tayo po gawin natin ang pagpapalito. Mapagpalang araw muli sa bawat isa. At early morning, o ba? Ayan, bumuhus na talaga siya. So, dako tayo sa ating mga schedule. Sunday morning, may corporate prayer, Sunday school, divine worship po. Ayan. So, we have 2 service pag Sunday po. Hindi lang po siya attend ka ng morning, okay na pag wala ka ng afternoon. Mas magandang dalawa po yan na same po na puntahan, attenan, kasi magkaiba po yan ng puntahe or iba po yan na salita, diba? Ng salita ng Diyos. So, different words po yan. So, mas kaabang-abang dahil mas maganda yun na hindi pa ulit, hindi redundant, diba? So, lagi talaga nakakamiss. Diba pagka sa movie po ay pag hindi mo siya nasimulan, diba? Sobrang sayang, diba? Ulit-ulit mo siya talaga. So, mamaya po, sino pong babalik? Amen. Sana all. Amen. Ayan. So, 3 o'clock, corporate prayer. At meron tayo afternoon divine worship service. Okay? So, 3:30 yan, start yan. So, Wednesday night naman po, every Wednesday, magkita-kita dito ng alas 6 for corporate prayer at 6:30 naman ang mag-start ang midweek service. And prayer gathering, alas 7, led by Kuya Bob. Nung Friday, sino nag-attend dito? Pumunta. Hello. Ayan, every Friday po yan. So, kapag meron tayong time, meron tayong ipilit natin, di ba? Kasi may mga tao rin na gusto pero hindi nila magawa kasi nga mayroong mga kailangan munang unahin. Pero syempre hindi lagi dapat, di ba? So, every Friday po yan, mas maganda yan. Isa sa mga natakal namin yan sa music team. Spiritual battle, ang mga karamihan na napapasok sa loob ng church. Okay? So, next naman, every Saturday, music team rehearsal po for July. Ayan, tayo kay Pastor Sandy kung what time yan. Every Saturday. Morning po. Morning. Saturday. Rehearsal. Hapon. Ay, 7 p.m. Ayan, 7 p.m. po. Music team rehearsal ng July. Okay? So, boost natin talaga kapag bigyan ka ng chance, privilege ng Lord, di ba? Ibigay mo ng todo, best of the best, di ba? So, ayan. Ayan po ang ating mga pabalita ngayong umaga.
nagbabalita, Ate Mike. Ayan, so, sige po, naniwala po ko, lahat tayo pinagpala, lahat tayo biniyayaan, lahat tayo ay may natanggap, di ba? Hindi lang sa financial, kundi sa mga physical, emotional, di ba? Na pinagdaanan, binigyan ng solusyon ng Panginoon, di ba? So, sino po ang makipagpunahan dito sa harap? Dalawa po ang bibigay ko na slots. Sino po ang nais magpasalamat? Ayan, palakpakan po natin. Sister Pink and Lady, di ba? Sister Pink. Maulang umaga at mapangpalang umaga po sa bawat isa. Umuulan, big sabihin, marami ng blessings na mabalik. Papasalamat po ako sa Panginoon. Unang-una po, nung ngayong pagising ng umaga, nakapagsimba po kami ng maaga. Kasi usually pag umaga, pag ganyan yung panahon, sarap matulog di ba? O ngayon, papasalamat po ako sa Panginoon sa mga nagdaang linggo, yung mga nakaraang linggo pa na hindi ako nabigyan ng chance na makapag-testimony kasi maraming pupuntahan. So, ngayon na yung chance ko na makapagpasalamat po sa na lagi ko namang pinagpapasalamat sa kanya. Na nung nakaraan kasi, meron akong sinasabayan lagi na work ko. Masabay ako sa kanya lagi sa pag-uwi niya. Ngayon, hindi ako nakasabay sa kanya na iwanan nila ako. Tapos inisip ko, kailangan ko pa maglakad. Tapos meron pa akong sasakyan ulit bago makarating doon. So, mas matagal ako makakauwi. Pero yung delay pala na yun, binibigay din pala ni God yun para sa akin. Kasi late ako nakaalis, nakapaglakad pa ako, nabutan ako ng ilan, hinintay ko pa yung isang kawal ko na wala sa akin ng payo, tapos makay pa ako, naglakad pa ako. But still, napaaga pa rin ako ng uwi kasi sa kanila ng 30 minutes. So, iba talaga si God kapag nasa kanya ka. Meron siyang ibang way na gustong ibigay sa'yo na minsan naisip natin, bakit wala pa, bakit hindi pa niya sinasagot. Yun yung delay na the best pala para sa atin. So, nagpapasalamat talaga ako kay God para doon. Meron din po, nung nakaraan last week yun, nag-reunion kami ng mga college friend ko. Ngayon, syempre, mga college friend ko, kasi kami dati. Pero dati pa yun bagong buhay na. Kami barkada. So, nag-inuman kami. Pero yung reunion namin, talagang nag-inuman naman sila. Pero, hindi talaga ako inom. Talagang ginano ko yung, Lord, naging ako sa Holy Spirit na talagang wag akong matin. So, yun, inaya nila ako talaga. Pero, hindi talaga ako na paano sa mga temptation. So, na-overcome yun sa kulang na Spirit ni God na hindi ako mapunta doon. So, aside from that, yung isang friend ko, nagsabi siya sa akin, kasi sinabi sa kanya, hindi talaga ako inom. Sabi niya, bakit naman? So, kapag-share din po ako sa kanila ng word ni God. Kasi yung isa ko kasing friend, pala yung boss niya, Christian din. So, dun sa word nila, meron din silang Bible study, tapos meron din silang baptism. So, siya hindi pa siya nagpapabaptism. Kumbaga parang curious pa rin siya. Although nakakarinig na siya ng salita ni God. Hindi pa rin siya ganun ka-open. Pero open naman siya. Pero natuwa ako kasi nung after ko ma-share yung siguro na-grow din na-touch din ng Holy Spirit na sabi niya sige kung magpapabaptize ako. Kasi in-explain ko sa kanya kung kailangan niya na mabaptize, ganyan. Born again spiritually, hindi yung parang pag-born ka lang. So, explain ko sa kanya yun, and sabi niya, yun tatay nga daw niya. And na-curious siya kasi dun sa Catholic, galing naman tayo dun sa Catholic, pero sa Catholic parang namulat siya kasi sa Catholic daw, parang line siya kasi bakit ganun daw. Ibig na nakafocus lang sa word nila. Hindi yung nagaling sa akin, nagaling sa friend ko yun. So, nakafocus lang daw sa mga politika, ganyan yung preaching, imbis na dapat sa word ka. Parang laging may mga ganun. Kaya parang, bakit daw ganun? Tapos na-curious din kasi sa Catholic may mga bulto yun. Tapos sabi niya,
nabasa din kasi niya, so pag-aalaman nila sa Bible study nila na huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, doon na open na yung isip namin. Nag-open naman sila na magsisimba sila sa atin. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung reunion namin, hindi siya may for fun, pero meron din na at least na open, na share ko yung word ko sa kanila. So, kasi kailangan natin yun bilang mga Kristiyano na huwag lang tayo yung maligtas. Makapagligtas din tayo ng ibang kaluluwa. Sa Diyos po ako ba? May naman akong pagpala. Ayan. So, pagtagumpay sa ang ating kapatid. Diba? So, totoo yan. Dapat magsimula talaga sa atin para hindi tayo mahiya kapag mag-share na. Diba? Huwag tayo mabalikan na, bakit ikaw? Diba? So, huwag kang, diba, pag nasabi ng ikaw mo ng pray, ba't ako? Diba? Maiba naman. Diba? So, sabi, ano yan magpakilala ka na kung sino ka. Diba? So, sobrang sobrang maraming anghel na nagre-rejoice dahil tayo mo yung pagtagumpay sa lahat, lalo na ang Kristiyano. Diba? Totoong Kristiyano. Amen? So, pangalawa. Sino pang pangalawa? Pangalawa. Yung yung talaga. Umangat kaya. Palapakan mo natin ng Diyos sa mga maraming sinabi. Ako naman, nagpapasalamat ako kasi kahit wala akong work, siguro 2-3 buwan. Boy pa naman. Yung mga pera ko na kung saan-saan ko pala na lagay dati, tulad nung sa pag-ibig. Ngayon nakuha ko, meron pa talagang pera. Gusto wala. So yun, thank God dahil binibigyan niya pa rin ako ng dito. Yung pagkain ka pa physically araw-araw, saka yung siyempre spiritually din. Yun lang, listening mo. Gati pa daw. Boy. Wala. May hapon na pa. Ayan. So, totoo nga talaga God will provide, diba? So, marami yan. Hindi lang kasi pera. Pera ang napapagalaw dito sa mundo, diba? Kasi diba, tunay natin ng mission dito sa lupa ay ipahayag ang Diyos sa bawat isa. So, totoo yan lagi lahat sa Christian. Sabi na God will provide. Maya-maya andyan na. May mga instruments na dumalating. Diba? So, talaga lagi. Be faithful. Yung gratitude talaga ay umusbong sa ating buhay. Ibang gulat talaga. Kaya pala ako. Wow, kuya. Kaya nga. So, totoo yan. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka mahuhuli. Hindi ka magiging buntot. Ikaw ay Amen po ba yun? Amen. So, dalawang slot ay complete na, accomplished na siya. So, ako na tayo sa gawain ng pagbibigay. At meron po sa likod dyan, sa kaliwa natin, there is an offering envelope. Ilalagay natin dyan, indicate natin dyan yung ating mga tithes, offering, pledges, building fund. So, building fund po, kailangan natin mag-buy this. Dapat asap na siya dapat. So, meron pa tayo. Para hindi siya mag-pile up yung ating mga expenses. So nung last month tayo ba yan? So, alam niyo na kung kailan tayo walang bayad. So, maraming bagay na kailangan natin ipag-pray, di ba? Na Lord, gamitin mo ako maging blessing para maging blessing din po ako sa iba at lalo na sa iyong kaharian. Napakasarap po na magbigay na maging part ng maging supporter ng church dahil hindi totoo yung siksik-liklik at umaapaw niya. Isa na rin sa mga naranasan ko. Hindi lang siya financially, emotionally, as in complete talaga. As in, di ba nga sabi, bigay best of the best. Sa kanya naman, bibigyan niya talaga as in best pa nga di ba? Kung wrong rubber pa siya, di ba? Pero, as in lahat talaga, ibibigay niya sa iyo. So,
maging natin yung buka natin puso maging maayos, di ba? So, tayo po'y tumayo, tayo po'y magbibigay habang inaawit ang halinan ng bigay. For our operator. So, maraming salamat po sa amin ngayon. Kami po ay nakapagpili ko rin Lord. Lord. Maraming salamat, Lord. Niliw na kami ng kakayahan, Lord. Kaya po kami ng marami pang pagkakataon pa ko lang. Ang mga kamay, Lord, na walang kakayahan ngayon, Lord. Bigyan sila ng kakayahan, Lord. Tayo kayo makaupo na. At sabi ko sa inyo, di ba, last time, pag nasa unahan na yung mga special chairs, special seats, di ba? Yung mga special prize, di ba? Ayan. So, yan natin ating mga puso, ating mga pandinig, tayo na, di ba? So, sabihin natin sa katabi natin, ayun lang. Okay, so takinig mo tayo, makinig mo tayo ng salita ng Diyos, diba? So, sa sobrang bigat na, sa sobrang pagod, diba? Na natanggap natin Mondays to Saturdays, ito na yung recharge natin, kumbaga, diba? Na ano tayo lobat na, kumbaga, kapag ano tayo puro worldly things ang ginagawa natin. So, kailangan natin labanan ng spiritual naman. So, nilitahan ko dito sa harap si Pastor Joby. Ang plano. Pagpapang ko na rin ang plano. Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Hallelujah. Glory to God. Sino po ang masaya? Amen. Amen. Lahat po tayo. Patuloy na nagiging masaya sapagkat alam natin ang paglilingkod sa Diyos ay isang bagay na kung saan ay nagbibigay ng kagalakan sa ating puso. Na bagamat, hallelujah, sa ating pang-araw-araw na buhay ay may mga struggle. Amen? Hallelujah. Pagkat tayo po ay nasa digmaan spiritual. Kaya hindi po maiwasan yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang kagandahan lang ito, tayo po ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos sapagkat alam natin na kapag tayo po ay tumigil, hindi po tayo magtatagumpay. Amen? Hallelujah. Ang aking pong mensahe ngayong umaga ay may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga pinili ng Diyos sa sanlibugang ito. Amen? Hallelujah. Tayo po ang jackpot ng mga nilalang ng Diyos. Hallelujah. Dahil tayo po ay iligtas dahil sa kanyang habag. Amen. Ang kaligtasan ay para lamang sa mga Israelita, balit dahil sa habag ng Diyos, hinamay na tayo. Amen. Kaya huwag po natin babaliwalain ang ating pagiging spiritual na Israelita o mga Israelita. Hallelujah. Bilang mga Kristiyano, ang isa sa mga requirement upang tayo ay patuloy na magtagumpay sa ating paglilingkod sa Diyos
ay walang iba kundi yung prayer. And prayer. Malaking bagay po, malaking tawag dito factors sa isang Kristiyano, yung may panalangin. And kung wala pong panalangin, ang isang Kristiyano ay hindi maaaring magtagumpay. Amen? Hallelujah. Kaya dyan po nagiging dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano na naglilingkod ng mainit sa Panginoon, balik nung kinalaunan, dahil sa kakulangan ng panalangin, nawala sila sa lalay ng paglilingkod. Maraming Kristiyano sa ating panahon, hindi lamang sa ating panahon, kundi maging sa panahon ng Panginoong Hesus, ang tumalikod sa paglilingkod. Kaya napakaking bahagi po sa ating buhay bilang mga Kristiyano, yung pananalangin. Amen? Hallelujah! At meron po kayong mga banal na kasulatan, kayo po magbukas sa akin sa Mateo 26. Yan. Hallelujah. 26, talatang 36 hanggang 46. Ito po ang pagkakasabi. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. So yung dalawang anak ni Zebedeo, si Juan at si Santiago yun. Kapatid sila. Si dalawang Santiago sa Bible. So nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyan. 39, lumayo siya ng kaunti, nagpagkirapas siya at nanalangin. Ama ko kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang upang ko ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at binatnan niya katutulog ang tatlong alagad. Tatlong anak si Pedro, si Juan at si Santiago. So, sinabi niya kay Pedro, parang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang. Magpantay kayo at manalangin upang huwag kayong mataig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. 42. Muli siyang tumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring may alis ang upang ito, palibang ini ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. 43, huli siyang nagbalik at nakita niya naman niyang natutulog sila kapag sila'y antok na antok. 44, iniwan niyang muli ang tatlong alagad sa inanalangin. At hindi lang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad, sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating lang oras ng anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon! Halina kayo, narito ang magkakanulo. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Invite natin yung Holy Spirit sa ating kalagitnaan ngayong umaga upang lubos tayong paggalap. Hallelujah. Sa ating pagpupuri sa Panginoon. Gamitin mo natin ang kanyang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God, Jesus! We praise you, we worship you, hallelujah, this morning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amang Diyos na dakilang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na itong Panginoon, sama-sama kami nagkakabigtis, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Unang Panginoon ang aming pong panalangin sa umagang ito, Diyos, ang aming pastor, Panginoon, at Pastor Nel, Kaputan, Panginoon. At pagkatapos ng kaaway, Panginoon, Lord, oh, hallelujah, ay patuloy, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong mga lingkod, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, inihiling po namin, O Diyos, hallelujah, ang kanyang karamdaman, Panginoon, ang kanyang nararamdaman, O Diyos, sa oras ito. Lord, Lord, siyang patuloy Diyos na kumilos sa kanyang buhay. Wasakin mo po, Lord, hallelujah, ang gawa ng kaaway, hallelujah.
upang hadlangin siya, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, pagbiministeryo sa iyo. Sa bilang Diyos, hallelujah, kumilos ka ngayon sa kanyang buhay, ano man, Panginoon, ang ginagawa ni Pastor Neil, hallelujah, ikaw siya patuloy ka na gumawa ng himala. Siya sa iyo, Panginoon, hallelujah, siya ibigin mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. At wala na pong kapangyarihan, Panginoon, ang Diyos. Hallelujah. May makasama po namin siya, Panginoon ng Diyos. Hallelujah, sa araw nito, Panginoon. Marami pang araw, Panginoon Lord, sa kanyang buhay, Panginoon. Gamitin mo po siya sa makapangyarihan pa. Ang kanyang pamilya, Panginoon Lord, ang kanyang may bahay na Sister Rose, ang kanyang anak, Panginoon, Sister Maymay, Sister Luisa, Sister Mika, at si Brother Eugene, Panginoon. Hallelujah. Lord, ingatan mo po, Lord, ang pamilya. Hallelujah. Nag-isento, Panginoon, Diyos, ng pananampalataya, Panginoon Diyos, sa lugar na ito, Panginoon. Dahil ginagalit mo at ginamit, Panginoon Lord, sa makapangyarihan ka, at patuloy mo silang gamitin pa, Panginoon. Pati ang bawat pananampalataya na narito ngayong umaga, Diyos, at ang mga kapatid, Panginoon, na wala rito, Lord. Hallelujah. Ingatan mo sila, Panginoon. At anuman, Lord, yung ginagalap nilang mga crisis ngayon, glory to God, Diyos, ikaw ang Diyos, hallelujah, na gumawa ng langit at ang lupa. Ikaw ang may-ari, Panginoon, ng lahat ng bagay dito sa mundo. Paging sa langit, Panginoon, sa iyong gaya. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy ko mong ibuhos ang masaganang pagpatay. At ngayon umaga, Lord, sa aming kalagitnaan, patuloy kang kumilos, gumawa ng himala, Panginoon. Gawain yung banal na salita, Panginoon Diyos, hallelujah, yung ano'y Panginoon. At patuloy mong buksan, Panginoon, ang aming puso at tanggapin, Lord, ang iyong banal na salita at ang aming isip, Panginoon, ay buksan mo upang maunawaan namin ito, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, kung aming samot na langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon. Ang lahat ng sabi ng glory to God. The most difficult prayer to pray. Amen? Bilang mahirap na panalangin upang ipanalangin. Amen? Bakit kaya nasabi na very difficult, most difficult, ang pinakamahirap? Bakit? Amen? Kasi kung ating papansin, babasahin natin yung mga unang chapter. Dito ay malapit na po ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Amen? Ipagkanulo ni Judas. Natandaan natin si Judas, isa sa mga disciple ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito, kung ating pong i-imagine yung kalagayan ng ating Panginoong Kristo, hallelujah, yung kanyang isip ay nakapokus doon sa mangyayari sa kanya. Kaya napakaganda po ng istoryang ito. Babasahin po natin, ma-imagine natin kung anong pinili sa nararamdaman ng ating Panginoon sa mga pagkakataon. Amen? Hallelujah. Pansinin natin ang panalangin ng Jesus sa hardin ng Gethsemane. Meron pong tatlong hardin na binanggit sa Biblia. Una, yung hardin ng Eden. Na mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 8 hanggang 17. So isang lugar ng perfecto ng pagkakaisa sa Diyos. At ang ikalawa, yung hardin ng libingan, Garden of Thorns. Amen? Hallelujah. Kung saan si Jesus ay inilibing, na mababasa natin sa John chapter 19 verse 41 up to 42. At ang ikatlo, itong hardin ng Gethsemane. Amen? Matatagpuan sa bundok ng Olibo, kung saan nanalangin si Jesus bago siya inilibing. So ang tapo ito nandito sa lugar ng Gethsemane, hardin ng Gethsemane. Amen? Hallelujah. Sa Gethsemane nanalangin si Jesus, ang sabi niya rito, ang kalooban mo ang mangyari sa verse 42. Kay will be done. Diba? Sabi niya rito, sa verse 42. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, hindi po maaaring may sa kopang ito, balibang inumin ko ng mangyari nawa ang iyong kalooban.
So dito, ang piling sa ating Panginoong Isus, hallelujah, ay nagugulumihanan siya. Amen? Dahil sa kapaharap niyang nalalapit na kamatayan. Eh, hindi malaman kung ano ang gagawin niya, kung susundin niya ang kanyang kalooban, ititigil niya, ayaw siya, para hindi niya maranasan yung kamatayan. Kaya sa kung ito, imagine natin, ang Panginoon Kristo, hallelujah, napapagpapag siya. Ang sabi sa verse 37. Amen? At ito, ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang mapagabag at maghirap yung kanyang kalooban. So, ganito ang nararamdaman ng Panginoong Jesus. Naghihirap yung kanyang kalooban. Amen? Sa atin siguro hindi natin ito na nararamdaman, pero sa panahon yun, nararamdaman ng Panginoon. Imagine, no? Nalapit ka ng patayin, parang kinulong ka. Kinulong ka ng mahabang panahon, pero pagkatapos, kinabukasan, bibitayin ka na. Amen? Kasi ka, okay lang, wala tayong intention eh. Doon, sa mga pagkakatanan na yun, eh maaaring nag-iisip ka ng last day ko na. Amen? Last day ko na, so kinakabahan ka nun. Amen? Hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Siguro, iisipin mo, hallelujah, yung mga panahon na kung saan, bakit ko ba nagawa yun? Dahil hindi man ako ganun. Pero ako ngayon. Amen? Ganito ang nararamdaman ng Panginoon. Hallelujah, kikirap yung kalooban niya. Amen? Hallelujah. Ito ay pinakamahirap na panalangin. Pero mo, nananalangin, nagkikirap yung kalooban mo. Kaya dito yung pagkakataon ito. There is tayo nararamdaman ng Panginoon Jesus. And itong siya. Kaya nga sabi ko, nababagabag siya eh. Ang naghihirap ng kalooban niya. Kasi parang ayaw niyang matuloy yung mangyayari sa kanyang kamatayan. Katulad sinabi ko kanina, kung magkakunyari ngayon, napakulong ka, at bukas papatayin ka na. At siyempre, isipin mo, papatayin na ako. Siguro mag-iisipin mo, yung mga kapanahon ng babalik ang nangyari sa buhay mo. Ganun yun eh, man. Mamamatay na ako, hindi ko talagang ginawa. So, dahil sa pagkakasala. Pero dito, napapagabag ang Panginoon Kristo dahil hindi siya nagkasala. Papakayin siya dahil hindi siya pagkakasalang ginawa niya. Kundi sa pagkakasala. Dahil na kailangan isang katulad ni Jesus Christ ay mamatay. Hallelujah. Para atonin sa ating mga kasalanan. Pagbalubag, lubog, loob. Hallelujah. Ito po ay prophecy na kailangan siyang magdanas ng hirap at ipako sa krus. Glory to God. Kaya ito po ay napakahirap na panalangin. Siguro, mananalangin ka sa mga pagkakataon, kumbaga sa atin. Tayo po yung nasa Excel lang ganun. Hindi mo malaman, nananalangin ka. Lord, ayoko pang mangyari ito. Ayoko pang mamatay. Amen? Struggle. Nagdadalawang isip mo. Tapos, pero sabi ng Panginoon, thy will be done, pero yung kalooban mo ang mangyari. Amen? Nalaig pa rin yung hallelujah, yung pagmamalasakit, yung habag ng Panginoon Jesus. Hallelujah para sa tao. Pero may dalawang uri ng tao. May dalawang uri ng tao. Unang-una, ang tao na nagsasabi sa Diyos na ang kalooban mo ang mangyari. Pangalawa, yung tao nagsasabi ng bahala kayo sa inyong mga sarili sapagkat sinabi ng Diyos, bahala kayo. Ito po yung nagpapakita, yung dalawang klase ng tao doon na nalalangin, isa concern. Yung isa, hindi siya concern. Amen? Bahala kayo. Hallelujah. Kapag sinabi ng Diyos, bahala kayo, isa naman, isa na yung nilupigay.
first point na nais kong ibigay sa inyo. To pray this prayer demand a surrender in the soul. Ibig sabihin, upang ang panalangin ito ay nangangailangan ng pagsuko sa kaluluwa. Amen? Pag tayo ba'y nananalangin, paano tayo manalangin? Devoted ba tayo? Sincere ba tayo sa ating panalangin? Hallelujah! Yung ating pagkaluluwa, pag tayo po ay nananalangin, isinusuko natin sa Diyos. Ibig sabihin yung deep prayer, yung malalim yung panalangin mo, lalo na kapag matindi ang pangangailangan mo, o nakaharap ka sa isang matinding sitwasyon. Amen? Hallelujah! Ganito po ang sinabi sa verse 13. To pray this prayer demands a surrender in the soul. Amen? Sabi sa 38, kaya sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan, maghintay kayo ito, samahan ninyo ako at mag-biyat. Amen? Sabi na halos daw siya mamatay. Grabe, no, yung panalangin nakakamatay pala. Panalangin dito ng Panginoon sa Kristo, kung ating pong pag-aaralan to, kung chapter, na makikita natin yung gano'ng kasinsiro. Amen. Kung si Jesus Christ. Ang tindi ng kalungkutan niya. Bakit siya nalulungkot? Bakit? Amen. Hindi siya nalulungkot dahil mamamatay na siya, kundi nalulungkot siya dahil may iwan niya na yung mga disciples. Amen? Glory to God. Nalulungkot siya. Amen? Kaya nasabi niya ito, maghintay kayo dito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. So pray this prayer, you must surrender in the soul. Ang aking kaluluwa ay labis na nalulungkot maging hanggang sa kamatayan. So kailangan pag nanalangin tayo, kailangan natin isuko yung ating kaluluwa hanggang sa kamatayan. Amen? Amen? Hallelujah! Hindi yung basta pray lang. Makapag-pray lang. Masabing mag-pray lang. Amen? Hallelujah! Hindi. Ang panalangin, hallelujah, kailangan ibibigay natin yung buong kaluluwa natin. Amen? Hindi po basta-basta. Kaya marami pong Kristiyano hindi na nanalangin. Kasi alam nila, ang panalangin, medyo mahirap. Kailangan dyan ng tiyaga. Amen? Glory to God. Hallelujah. Kasi, sa una, okay. Dahil na pagka meron tayo dito prayer gathering. Every Friday ba? Meron tayo yun. So, Pastor, sabi niya manalangin kayo. Sinabi ni Pastor yun, bakit tayo dapat manalangin? Hallelujah. Kasi napakalaga ng panalangin. Amen? Napakalaga ng panalangin, mga kapatid. Huwag po natin yan i-ignore. Malaki po ang nagagawa ng panalangin sa ating buhay. Lumalago po tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Kasi kapag isang Kristiyano, hallelujah, hindi po nananalangin yan. Mahirap pong lumago yan. Bakit? Kasi sa Christ mismo, required yung manalangin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kasi sabi rito, the spirit is willing, but the flesh is weak. Bakit tayo nanalangin? Sapagkat nahanap tayo sa mga matitinding pagsubok, mga tukso sa ating buhay. Amen? Hallelujah. At kung wala pong panalangin, hindi po tayo magtatagumpay sa mga pagsubok o sa mga tukso na dumating sa buhay natin. At dito mapapansin natin yung tatlong disciples. Nung manalangin ng Panginoon, lumayo siya ng konti para manalangin. Pagbalik niya natutulog yung tatlong disciples. Amen? Hallelujah! Natutulog sa pansitan. Glory to God. Hallelujah! Glory to God. Jesus. Ang aking kaluluwa ay labis na nalulungkot maging hanggang sa kamatayan. So, makikita natin dito, pansinin natin mga kapatid, yung lalim ng pangako ng ating Panginoon. Yung deep commitment ng ating Panginoon.
Makikita natin dito yun. Napapagkabag siya, oh. Amen? Yung commitment niya dito, nagpapahiwatig yun, na napakalalim hindi basta-basta. Amen? Kaya ang panalangin po dito po ay pinapakita ng Panginoon Kristo na napakahalaga. Amen? Napakahalaga po ng panalangin. Huwag po natin yung papatulain. Ang panalangin ko ay bilang paghahanda sa krus. So, nanalangin po ang Panginoon Kristo dito. Preparing po sa krus. Malapit na po siyang mamatay. So dito, mapapansin natin dito na ang Panginoon Kristo ay nanalangin para humingi siya ng kalakasan. Amen? Hallelujah! Kaya nalulungkot siya. Bagamat tawag dito, ang kanyang nararamdaman sa mga panahon yun, pagbag ang kanyang puso, yung kanyang kalooban, hallelujah, pero itinuloy niya pa rin. Ang panalangin ko ay bilang paghahanda sa krus. Pansinin natin, hallelujah, yung panalangin ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Ha? Nababasa niyo ba sa Bible yun kapag nanalangin mga Pariseyo at Eskriba nakatayo sa mga panulugan, sa mga kanto, sa mga corner, sa mga sinagoga. Nanalangin sila para makita sila ng mga tao. Hindi sila pumepesto sa mga pangulugan, hindi pumepesto sila sa mga kanto. Para pag may mga taong maraan, una silang nakikita na nanalangin sila. Amen? Pero dito ang Panginoon Kristo, hindi ganoon. Amen? Glory to God. Sila ay mga mapagpaimbabaw sa Mateo 6:5. Mabuting magsalita pero mahirap lumakad o mahirap kulang sa gawa. Yan sinasabi ro na they were hypocritical, good talk, but poor work. Magagaling sila magsalita. Hallelujah! Tagapagpatupad na kautusan ni Moises, sinusunod nila yun. Pero sila mismo, hindi sila gumagawa. Amen? Glory to God, kaya sila po ay mapagpalimbagaw. Kaya pag nanalangin po tayo, kailangan simple lang. Sinabi sa Mateo 6. Amen? Kapag kayo nanalangin, pumasok kayo sa bituan, sa silid, isarado ninyo. Amen? Ibig sabihin, sincere yung ating panalangin. Kasi ang pinag-usap natin ay hindi basta-basta. Ito ay Diyos. Amen? Kaya kapag nanalangin tayo, kailangan devoted. Sincere. Hallelujah. Pagkakas ng panalangin ng ating Panginoon Kristo. Bago pa ang kanyang daming kalooban niya. Amen? Naghihirap. Kaya dito nakikita natin kung gaano kalalim yung panalangin ng Panginoon. Hallelujah. At yung kanyang pangako. Si Nicodemo, natatandaan ninyo yung tungkol sa pangalan ng born again Christian. Born again. Itong si Nicodemo, siya po ay punong Pariseyo. At isang gabi, nagpunta siya, sinadya niya ang Panginoong Hesus. Kasi meron siyang importante o mahalagang tatanong. Kaya, napansin ng Panginoon, alam ng Panginoong Kristo kung ano ang pakay ni Nicodemo sa Panginoon. Sabi niya, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Amen? So, inopen dito ni Jesus Christ yung salitang ipanganak na muli o born again. Hallelujah. Ito ay mga bagay na kung saan mapapansin natin dito si Nicodemo. Bagamat siya ay isang purong Pariseyo, subalit hindi niya alam ang kahulugan ng pagiging born again. Amen? Hindi siya umaga pumunta sa Panginoong Hesus, kundi gabi. Gabi siya nagsadya sa Panginoon. Bakit gabi? Para walang makakita sa kanya. Amen? Kaya dito nakikita natin na mga Pariseyo at Eskriba ay mga hypocrites ng mga tao. Amen? Mga mapagpaimbabaw. Hallelujah. Hindi katulad ng panalangin ng ating Panginoon Kristo talagang lulungan. Hindi
dedicated yung panalangin niya sa Panginoon, Diyos Ama, para sa atin. Amen? Hindi siya nanalangin para sa kanyang sarili. Hallelujah, kundi nanalangin siya para sa kaligtasan ng mga tao. Pagamat ayaw niya, sabi niya rito, Ama ko, kung maaari mo, ilayo ninyo sa akin, sa verse 39, ang upang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ayaw ng Panginoon, nadanasin yung paghihirap. Pero dahil yun ay kalooban ng Diyos, amen, gagawin niya at ginawa niya ng sarili. Ito ang panalangin ng Panginoong Diyos. Thy will be done. Not my will, but thy will. Amen? Hallelujah. Glory to God. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad upang isuko ng buo ang kanilang sarili. Sa Mateo 16, hanggang 24 hanggang 25, basahin natin. Matthew chapter 16, 24, 25. Basahin natin para maunawaan natin yung kita. 6:24 and 25. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat 6:25. 6:24. 16. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yes. Isa yung mga kilalang verse dito sa Mateo. No? Na kung sino man ang nais sumunod sa Panginoong Kristo, kailangan deny yourself. Amen? And follow me. Ibig sabihin, itatwa mo yung sarili mo. Bakit kailangan itatwa yung sarili? Kasi pag tayo po ay sumunod na sarili pa rin natin yung ating sinusunod, mahirap po makasunod sa Panginoon. Kasi ang sarili natin punong-puno yan. Hallelujah, ng mabibigat na kalooban. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya dito pagbag ang Panginoon. Hallelujah. Pero pag man pagbag ang kanyang kalooban, ang kanyang feelings, hallelujah, ay pinili niya pa rin na sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi gusto niya sundin yung kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, kung nais natin na tayo po ay maglingkod o sumunod sa Panginoon, deny yourself. Amen? Itatwa mo yung sarili mo. Hindi yung bukso-bukso tayo, yung sarili pa rin natin yung sentro ng ating buhay. Forget about yourself. Take up your cross. Amen? Ibig sabihin, pasanin mo yung cross mo. Hallelujah! Sapagkat ang paglingkod sa Panginoon, yan po ay hindi puro alive, saya-saya, hindi po. May paghihirap po yan. Amen? Glory to God. Hindi puro sarap. May mga paghihirap na daranasin tayo tulad ng Panginoong Jesus. Ito nababagabag na siya. Imagine, no? Isinilang siya, pinalaki siya ng kanyang mga magulang, tapos, at the end, mamamatay lang pala. Amen? Yun ang magbigat, eh. Amen? Yung buhay pa natin, iniaalay natin sa Panginoon. Katulad ng Panginoon, Jesus. Tinawag tayo ng Panginoon sa Kristo upang isuko ng buo ang ating mga sarili. Amen? So sa gayon din ay tinawag tayo katulad ng mga alagad na isuko ng buo ang ating sarili o buhay sa Panginoon. Amen? Dahil marami pong tao ngayon na kapag in-invite mo sa church, sabi lang, brother, sister, sa kanila, pinatako na yun. Pero sabi nila, Kristiyano raw sila. Sumusunod sila sa Panginoon. Nagilipod sila sa Panginoon. Pero pag kinaya mo sa church, i-check ka agad. Ibig sabihin, hindi sila nagilipod sa Panginoon. Hindi sila mga tunay. Amen? Masabi natin na sila ay
naglilingkod sa Panginoon sa magitan ng kanilang pananalita sa gawa. Amen. Hallelujah. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ay gustong sumunod sa akin, dapat niyang kalikuran ng kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-ala sa akin, ay magkakamit dito. Amen? Ganito ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Yes, Christian ako. Nakoy, nagsisimba ako. 3 times, 3 days. Okay, written sa Merong Merkules, merong Biyernes, merong Linggo, 4 pa nga. Sa umaga at sa gabi. Amen? Glory to God. Pero ang tanong dito, kumusta na yung paglilingkod mo? Kumusta na yung pamumuhay mo spiritual sa Panginoon? Lumalago ka ba? Yun. Amen? So dito, kaya nanalangin ang Panginoon, hindi dahil sa kanyang sarili. Hindi niya nais na tawag dito na i-refuse yung kalooban ng Diyos sa buhay niya na mamatay siya. Hindi ginawa niya yung pananalangin dahil iniisip niya yung mga tao. Amen? Glory to God. Alam naman ang Panginoon niya na mamamatay siya kasi planted na yun. Amen? Bago pa rin kayo ng mundo, mumiranin talaga yun. Ikalawa, prayer demands as a wager of the wills. Ang pagdarasal ng panalangin ito ay nangangailangan ng pagsubok ng kalooban. Sa verse 39, nung lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Amen? Lord to God. Pray this prayer demands the surrender of the will. Kanina soul, ngayon will. Amen? So kailangan kung nanalangin tayo, kailangan isuko natin yung ating kalooban. Amen? Ano ba yung kalooban? Yung mga yes. Yung gusto natin. Yung nasusunod, yung gusto natin ganun, will. Yung kalooban sa Tagalog. Ganun na rin yun. Ang sabi rito sa 39, hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban mo. So dito, pinapakita rito na isinusuko ng Panginoon yung kalooban niya. Amen? Sabi niya rito, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Glory to God. Ibig sabihin, yung kalooban pala, hindi ito yung kalooban ha. Ito yung will. Dito po yung general organ natin. Ano ba yung pinakamababaw na ibig sabihin ng kalooban? Yes. Ano ba yung kalooban na yan? Anong pagiging matigas ang ulo meron tayo? Kasi sinilang tayo. suway. Why? Yan yung mga attitude ng meron ng tao. Meron tayong will. Yung kalooban natin. Hallelujah. Unang-una, yung pagiging matigas ang ulo. Tayo pinanak na meron itong matigas ang ulo. Ayan, kaya maluhayin ng tao. Kasi yung will niya, gusto niya yung stubborn will. Matigas yung ulo niya. Amen. Glory to God. Sa Romans chapter 7, nakikita natin dito at mababasa natin yung paghihirap ni Pablo sa kanyang kalooban. Paul struggle with his will. Amen? Bagamat si Apostol Pablo, pero dito, apostol na siya, pero naghihirap pa rin yung kalooban niya. Kasi bago siya, pagka Kristiyano, ang sabi rito, hindi niya alam yung kasalanan. Amen? Hindi niya alam yung kasalanan na ginagawa niya ay kasalanan pala. Nung makilala niya ang Panginoon Kristo, doon niya lang na-recognize yung kasalanan. Kaya sabi roon sa Romans chapter 7, kung walang kautusan, hindi
dito ko malalaman na ako pala yung nakasalanan. Amen? Glory to God. Kaya naghihirap yung kalooban niya. At dahil sa kasalanan, hallelujah, glory to God, ako'y patay na ngayon. Dito makikita natin yung kalooban ni Apostol Pablo na nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nakakilala siya. Dahil kung hindi siya nakakilala, lahat ng gawa masama ay hindi niya alam. At na-realize niya lang na nagpapasala pala siya dahil sa kautusan. Amen? Glory to God. Yung tao, ang mga tao at mga hayop ay may parehong pagiging matigas ang ulo. Both men and animals have stubborn will. Ito ba yun? Yung hayop pero hindi matigas yung ulo, yung kalooban niya masuwayin. Ito ba yun? Meron ko po yun sa aso. Yun sa aso. Aso. Yung aso, akayin mo yun sa isang lugar kapag ayaw niya. Ayaw niya to. Ayaw niya talaga. Amen? Mali ba nakagaling mo yan? Ganyan ang aso. Kasi yung aso, hayop, meron ding stubborn. Amen? Parang tao. Yung kabayo, hindi mo yan mapapasunod. Mali ba na nalagyan mo ng bilit dito? Nakakita na kayo kabayo na may bakal dito. Doon, sila pasunod ng tao, yung kabayo. Nakukontrol niya. Glory to God. Ang bit ay nilalagay sa bibig ng kabayo upang mapigil o makontrol ang kanilang kalooban. Amen. Kaya yung hayop at tao may mayroong stubborn will. Tumatangi ka bang lumapit? Hallelujah. Dahil matigas yung kalooban mo. Tumatangi ka bang lumapit kay Kristo dahil sa isang matigas na kalooban? Tumanggi ka ba magpatawad dahil sa katigasan ng kalooban mo? Have you forgive because of your stubborn will? Amen? Hallelujah. Kaya may mga ganyan tao, mahirap pagpatawad. Nagninilin sa galit. Hindi marunong, sabi niya, hindi kita mapapatawad hanggang aking kamatayan. Mga ganyan tao. Glory to God. Kasi matigas yung ulo niya. Yung kalooban niya, sobrang hirap. Alam mo, pinakagalit yan, sabi ito, sumuko sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban para sa iyo. Glory to God, hindi ko sabihin, your own. Kapag ginawa mo yan, ginawa natin yan mga kapatid, makakaroon tayo ng malaking paghinawaan at kapayapaan. Amen? Kaya may mga tao na hanggang ngayon, hindi pa rin nagiging masaya ang buhay kasi yung paranitong hatred. Amen? Itinatago nila, hindi sila marunong magpatawad. Hindi nila alam, ang hindi pagpapatawad sa kapwa-tao, yun ang magiging dahilan para hindi sila pagpalain ng Diyos at magiging dahilan ng kanilang pagkakasakit. Sakit sa puso. Ay, yung woman, kapit mo lang yung bahay nyo, kapit bahay nyo na pinagbibitikan mo. Kung hindi ko ba man lagi ko na high blood, diba? Magkakasakit ka. Kailangan, lagi tayo mapagpatawad para guminawa tayo at bigyan pagpalain tayo ng Diyos. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Amen? Glory to God, tumakit siya na nalangin. Kailangan gusto po natin yung kalooban natin. Yung pagiging matigas ang ulo, yung pagiging matigas ang kalooban, kailangan isuko natin yan, ipanalangin natin yan, kailangan mapautismuhan. Mapautismuhan ito yan. Kalooban. Amen? Kaya kung magpautismuhan, isama natin yung kalooban natin. Kasi baka naiwan eh. Amen? Hindi natin na hindi tayo napapautismo hindi natin napapautismuhan yung kalooban natin. Sa pagsuko, makikita mo ang kapatawaran at kalayaan. So, yun eh. Kaya pagka tayo po ay pinurender natin yung kalooban natin,
Hallelujah. Nakikita mo yung kapatawaran at kalayaan. Amen? Glory to God. Kaya mahirap kapag ka meron ka, hindi ka marunong magpatawad. Tensionado ka palagi. Hindi ka masaya. Amen? Hallelujah. Lalo na kung nakikita mo yung kagalit mo, hindi ka nagiging masaya. Kasi nag-limit sa galis yung kalooban mo. Amen? So, you need to forgive. Amen. Hallelujah. Alam mo, ang totoo, pwede naman hindi manalangin ng Panginoon eh. Diba? Pwede naman hindi manalangin ng Panginoon kasi sasabihin ng Panginoon, sino ba kayo? Para ipanalangin ko. Pwede sabihin ng Panginoon yun, diba? Pero dito, nakikita natin yung deep commitment ng ating Panginoon. Nahihirapan siya sa mangyayari, nabibisual niya, yung mangyayari sa kanya, nagpapasok siya sa krus. Amen? Hallelujah! Glory to God. Pero hindi pa rin siya umayaw, hindi siya bumitaw. Namamatay sa krus. Kaya kailangan isuko natin yung kalooban natin. Pagdarasal ng panalangin ito ay nangangailangan ng dedikasyon kapag nabigo ang iba. Pray this prayer demands dedication with others. Okay. Amen? Paano yun? Sabi nga rito, basahin natin sa verse 40 hanggang 46. Kung nalangin siya. Sabi niya rito, nagbalik siya at dinagdag niya nagtutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagbubuhay na kasama ko kahit isang oras man lamang? So, 3 times na nanalangin ng Panginoon, iniwan niya yung kanyang mga alagad. Amen? Hallelujah! Kung babasahin mo natin, tuloy-tuloy mo natin babasahin ang ating teksto, 3 beses pinakita niya na tatang niya yung mga disciple na natutulog. Amen? Hallelujah! Glory to God! Ang pagdarasal ng panalangin ko ay nangangailangan ng dedikasyon kapag nabigo ang iba. Yun, inuksit ng Panginoon. Yung kakulangan ng kanyang mga disciple na lack of prayer. Amen? Hallelujah! Instead na sabihan niya, o sige kayo na lang manalangin, ayaw nyo naman manalangin. Ako lang palagi eh. Bakit kayo hindi na nanalangin? Ako lang palagi. Diba? Pero hindi yun. Hindi niya sinabi ng Panginoon yung nadalangin pag-isip. Pinanalangin niya yung kanyang prayer, hallelujah, at diniligate niya sa kabibuan ng iba. Nandito silang manalangin dito. Si Pedro, si Santiago, at si Juan. Antok na antok sila. Hallelujah, sa kanina sa 43, sabi niya. Muli siya nagbalik at nakita na naman niya natutulog sila sapagkat sila ay antok na antok. Kaya pag nanalangin ko, nararanasan niyo ba yan? Kapag hindi ka sincere sa panalangin mo, mamaya gumagano'n ka na. Amen? Naanto ka na, bumabagsak na yung leeg mo. Sa ito pa. Diba? Kasi, parang hindi tayo sincere. Kaya kailangan pag nanalangin tayo, dapat kasi tayo lang dito yung gasig-gasig. Dedicated yung panalangin natin. Hindi basta-bastang panalangin lang. Kailangan pag nanalangin tayo yung tao sa puso natin. Kasi kapag hindi tao sa puso yung panalangin natin, patagal ka ng 3 oras yan. Wala ka natapos sa pananalangin. Amen? Kaya yan po, ginawa ng Panginoon sa Kristo dito. Pinakita niya yung good exampleship. Amen? Sa pananalangin. Hallelujah. At nakita niya natutulog sila. Ikalawa, kay galing sumuko sa laman. How easy it is to give into the best. Ngayon dito nakita natin na mahina yung laman ng mga disciples. Natalo sila ng antok. Hindi sila nakapag-pray. Amen? Hallelujah, higaya sila ng Panginoong Kristo. Sabi niya, hindi ba kayo mananalangin na kahit 1 oras man lang?
Glory to God. Kaya napakalaga po mga kapatid. Ipinapakita rito kung gaano kahalaga ang panalangin sa isang tao, sa isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Para mapagkatibayan natin yung kahinaan ng ating laman. Amen? Pag sinabi naman, ano ba yung laman? Ano ba yung mga ginagawa ng laman? Yes, basahin natin Galatians chapter 5. Lagi nasa isip mo. Galatians chapter 5 verse 19. Para makita natin ang ibig sabihin ng laman. Up to 20. 21. Up to 21. Marami yan eh. 19 up to 21. Hindi may iba lang magawa ng laman makikita sa dito. Amen? Ibig sabihin, tayo yan. Amen? Kung bakit nalalangin ang Panginoon sa Kristo, para maputol yung gawa ng laman mapagtagumpayan natin. Amen? Hallelujah! Kasi kapag hindi tayo nanalangin, mananatili tago yung ating laman. Dito po sila kapita ng Panginoon Yesus na kailangan required ang pananalangin kung saan dito natin maging alagad ng Diyos. Kasi kasama niya rito, take note, yung tatlo niyang alagad. Yung tatlong malalapit na alagad niya, si Pedro, si Juan, at si Miguel, ay si Santiago. Amen? Glory to God. Kahit daling sumuko sa laman. Ang iba ay malamang na mabigo sa atin at pagkatapos ay ano ang gagawin natin? Pinapanalangin ba natin yung ating kapwa? Pinapanalangin ba natin yung mga kapwa mananampalataya natin na nabibigo? So ano ang ginawa na Jesus nang mabigo ang kanyang mga alagad? Sabi rito, 3 times siyang nanalangin. Amen? Hindi siya isang beses nanalangin at the same time. 3 beses siyang nanalangin paulit-ulit. Amen? Hallelujah. Kaya dito po pinapakita rito na ang pananalangin dapat ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos. Continue. Amen? Hindi lang yung kung kailan tayo natin gustong manalangin, kung kailan lang tayo nasa mood. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan continue sa ating pong pananalangin. Ano ang ginawa ni Jesus nang mabigo ang kanyang mga alagad? Nang muli siyang pumunta sa ikalawang pagkakataon at nanalangin sa verse 42. Sa verse 42, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi mo maaari may alis ang kupang ito, mali magpinulit ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. So hindi siya nagsawa. Amen? Alam niyo po mga kapatid, ha? Sa totoo lang, nakakapagod manalangin. Amen? At mahirap manalangin. Bakit? Kasi kapag katulad sinabi ko kanina, kapag hindi ka sincere sa panalangin, yung panalangin mo, magiging sapilitan lang. Amen? Hallelujah. Kaya kung ano-ano na lang, pag nanalangin ka, wala ka sa concentration. Kasi sapilitan yung panalangin mo. Amen? Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Dito pinapakita ng Panginoon. Siya ay 3 beses nanalangin. Nang makita niya yung kanyang mga alagad, na gano'n ang nangyayari, natutulog, hindi na nanalangin, itinanalangin niya. Amen? Napakabait ng Panginoon, di ba? Napakabuti. Kung iba yun, hindi yun. Para ka sa buhay mo manalangin. Buhay ko yun, buhay ko ito. Di ba? Pero dito, nakita ng Panginoon, yung pagiging isang mabuting Diyos. Amen? Hallelujah. Glory to God. Yung turuan tayo ng Panginoon sa Kristo na kailangan manalangin tayo na mayroong pagtitiis, sincere, o sincere, hallelujah, at malangin. Hindi basta-basta manalangin.
Lalo na kapag ikaw ay naharap sa mga crisis sa buhay mo, kailangan mong manalangin. Amen? Kasi may mga tao na kapag naharap sa crisis, instead na manalangin, pupunta sa tindahan, pupunta sa barkada. Amen? Amen. Hallelujah. Para mag-happy-happy. Amen. Amen? Happy-happy ba? Instead na manalangin, para masolve yung kanyang problema, sabi niya, pupunta ako sa barkada ko para pagpumunta ko yung barkada ko, ano ko yung problema ko. Pero pagkatapos niya ang malasing, ang tuloy naman yung problema. Amen? Glory to God. Kaya kailangan ng panalangin sincere kapag po tayo sumuko sa pananalangin. Hindi ko ilagay sa Biblia para maging palamuti. Amen? Hallelujah! Bilang mga Kristiyano dapat, ang Kristiyano dapat palaging nananalangin at mapanalanginin. Amen? Katulad ng ating Panginoon. Huwag po tayo magsawa sa pananalangin araw-araw. Amen? Kasi araw-araw kang pinagpapala ng Diyos. Amen? Hindi ka pinagpala ng Diyos Lunes. Martes, hindi ka pinagpala ng Diyos. Miyerkules, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng Diyos araw-araw. Ilang taong ka naman ngayon? Ilang taong naman tayo ngayon? Yung edad natin. Amen? Ako, 57 na ako. Amen? Years na lang pa. Ibig sabihin, oo. Ano na, senior na, ba? Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon at dahil sa 57. Amen. Diyos kumikilig sa buhay. Amen. Amen? Pinagpapala ng Diyos. Alam mo, kapunayan ka. Kaninang umaga, pag bigising ko, ang sakit ng ngipin ko, grabe. Panginasal. Oo, ang sakit ng ngipin ko, sabi ko. Para kayo manusa. So, iniisip ko, hindi pwede, gawain ng Panginoon yan. Amen. Grabe, ang labanan ng away. Glory to God. Hallelujah. Tapos, may tumawag pa sa akin si Brother Gelson, yung ano namin, si Brother Gelson, yung ano. Well, magkita tayo. So, sige. Tama-tama pupunta ako sa church ngayon. Hallelujah. Dahil sa mamadali ko, naiwanan ko yung wallet ko. Glory to God. Kasi magbabayad na ako sa jeep, doon ko nalaman ko, wala pala yung wallet ko. Kasi sobrang sakit ng ngipin ko kanina. Sabi ko, hindi, pagkagalingin ko ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi ko, isip ko, pagdating ko ito, saan kaya ako kung ano naman sa akin? Bahala ng Panginoon, gagawin ko lang. Amen. Hallelujah. Kaya itong panalangin po natin, dapat sincere tayo. Yung motibo ng ating pananalangin, hallelujah, sa Panginoon, ibigay natin yung the best. Kailangan laluman natin yung ating panalangin sa Panginoon. Amen? Para pagpalain tayo. Ito technique ko mga kapatid, based on experience of other pastors, not only the pastors, but also all these, yung mga sincerong Kristiyano, kapag nananalangin sila, hindi lang isang beses sa isang araw. Meron pang ano, tawag dito, may madaling araw, may tanghal bago manamalian, meron pang hapon at bago matulog. Dito makikita mo, yung mga Kristiyano ito na gumagawa ng gano'n, 4 times a day manalangin, talaga makikita mo, nakatayo yan. Kahit anong pagsubok ang tumaki sa kanilang buhay, hindi yung basta-basta mo ipinag. Amen? Kasi matatag sila. Amen? Matatag sila dahil sa kanilang pananalangin. Glory to God. Kaya ipanalangin po natin yung mga kapatid natin na nabibigong manalangin. Manalangin natin na, Lord, kapatid na ganito, ipuin mo Panginoon, meron po kami programa sa church na every Friday mananalangin. Amen. Amen? Manalangin po tayo. Amen? Mga kapatid, sinunod niyo po yan. One of these days. Hallelujah. God will put out His blessing upon us. Amen? Hindi natin sabihin,
Susian natin yung pagpapala sa langit sa magitan ng panalangin. Amen? Isa yan eh. Glory to God kung bakit ayaw ibuhos na Diyos yung pagpapala kasi hindi tayo humihingi sa Kanya. So muli pumunta si Jesus sa ikatlong pagkakataon. First, second, third. Sa verse 44, tatlong beses siya manalangin. Makakapagod siya manalangin. Diba? Diba? Sino hindi siya mapagod dito na manalangin? Ang hili, huwag hilay. Nakakapagod mga kapatid. Amen? Nakakapagod manalangin pero kailangan labanan natin yan. Kasi yan ay masamang kalooban. Ito ay pinakita ng Panginoon yung kanyang kalooban. Amen? Yung dedikasyon niya sa pananalangin, yung kanyang kaluluwa, binigay niya sa pananalangin. Sino ba tayo? Amen? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon, hallelujah! Pwede siyang manalangin sa langit. Amen? Pwede siyang manalangin sa langit dahil siya ay Diyos. Kumbaga kumpleto na siya, wala nang problema sa Kanya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, nanalangin siya. Amen? Nanalangin siya. So kailangan natin manatiling tapat sa Kanya kapag nabigo ang iba. Huwag kumaya sa iba. Ibig sabihin kapag ginagawa ng isang tao ang di na nanalangin, glory to God, huwag natin silang gayahin. Kasi ang kaligtasan individual po yan. Amen? Hindi yan maramihan. Bilang pagtatapos, nilalabanan mo ba ang kalooban ng Diyos? Nakaalam ka bang isuko lahat sa buhay mo at sumunod sa kalooban ng Diyos? Lumapit ka sa taong sinuko ang lahat para sa iyo. Walang iba kundi yung Panginoon. Amen? Sinuko niya yung kanyang buhay para lamang sa iyo. Ang tao, tandaan mo natin, tayo ay makasalanan. Wala tayong halaga. Amen? Pero dahil ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, kahit naging mahalaga tayo. Amen? Pero napakasimple lang. Wala tayong halaga. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kaya naging mahalaga tayo. Kasi nilalang nilang tayo. Amen? So, Jesus Christ invite us, hallelujah, encourage us to pray in unity. Amen? Huwag lang sa sariling namimili tayo ng araw, namimili tayo ng oras ang pananalangin. Amen? Kailangan palagi tayong mananalangin. Hallelujah. Kahit kaano kahirap ang sitwasyon natin sa buhay, minsan pagdalo, nagdadalawang isip ka. Nagdadalo ba ako o hindi? Amen? Hallelujah. Sarap kayo matulog. Diba? Amen? Lalo na ngayon, paglamig. Hallelujah. Ang sarap matulog. Pero kapatid, kailangan isuko natin yung kalooban natin sa Diyos. Prioritize natin yung will ng Panginoon. Ito yung kalooban natin. Kaya sabi ng Panginoon dito, not my will, but thy will. Amen? Ang kalooban mo, hindi yung kalooban ko ang masunod. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ako nagpasa po. Ang pangaral nito, hallelujah. Glory to God. Nawa, posibleng hamon ang pangaral nito ngayong umaga. Hindi po ito matapos. Mamayang hapon balik po kayo. Amen? Glory to God. Tayo po umawit. Salitin po natin na buti-buti mo, Panginoon. Pag tayo po umawit, mga kapatid, take note. Ilagay natin sa puso natin. Amen? Ilagay sa puso natin yung kinakanta natin. Kasi yung kinakanta natin Diyos, hindi tao. So, isisiyo tayo sa atin. Okay, ulitin natin. Ay buti-buti mo.
bangal na itong kaitaran Diyos. The most prayer, hallelujah, the most difficult prayer, hallelujah, Lord. Marahil kahirapang manalangin. Mga kapatid, hindi po ito, ang panalangin ito po hindi isang putos. Hindi hiningi ng Diyos yung kalooban mo. Yung taos-pusong pagsunod mo, hallelujah, sa kanyang sinasabi. Amen? Na kapag ginawa natin ito, katulad ng ating Panginoon Kristo na bagamat siya'y nagdanas ng kamatayan, subalit ang dulo ay patagumpay. Nais natin maging matagumpay ang ating pamumuhay spiritual. Nais natin patuloy na lumago sa ating pamumuhay paglilingkod sa Diyos. Kailangan sa pagiging Kristiyano, isa sa mga requirements yung matuto tayong manalangin. Amen? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Isang paulitin natin kay Muti-Muti ng Panginoon. Muti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, lagi ka pa magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang sinasamba kita sa pinang Diyos at Panginoon. Tunay kami ay walang katulad, tunay kami ay nagkapat, mabuti na Diyos sa amin nagmamahal. Tayo pong lahat ay iuod, sama-sama ng langit. Ama namin Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Ama namin Diyos na hari ng mga hari. Salamat po sa aral na ngayong bagay ito na aming tutunan. Turuan niyo kami, Panginoon, na manalangin ng tama. Ibigay niyo sa amin ng sapat na kakayahan, karunungan sa araw-araw na ipamuhay ang iyong salita. Hindi lamang sa manalangin, Panginoon, pati yung sa pamumuhay namin na may pamuhay ang yung ginagawa sa araw-araw. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi at bigyan niyo po sila ng gabay upang makabalik mamayang hapon. In Jesus' name we pray. Amen. Natin is a pastor. I
sabi sa akin.